Muli po naming binabati ang lahat ng mga nanonood. Kung ikaw ay malabagin, tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang bata, Reality, iba po yung Ama, Yan. Anak, at saka Banal na Espiritu. Welcome back po sa ating lahat ng mga kapatid na nakatutok sa atin pong programa, Katotohanan. At ngayon po ay sasagutin na natin yung katanungan na atin pong iniwan kanina na ang tanong, tayo ba o ang Seventh-day Adventist ba ay nagtuturo na hindi mawawala ang kasalanan at hindi natin ito mapagtatagumpayanan? So ito yung bagay na gusto nating sagutin, Brother Johnson. Tama. Una po sa lahat, ang Seventh-day Adventist po at kami in particular ay nagtuturo po kami na maaari nating mapagtagumpayanan ang kasalanan, Brother Johnson. At saka wala itong tinuturo na hindi mawawala ang kasalanan. Kasi dapat lang may linawin tayo sa bagay na yon. Ayan, totoo po yan. Ang gusto nating ipunto na ang tao, nung wala pa tayo sa Diyos, tayo po ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang, dahil May sa talata kasalanan. yan. Diba? Makikita natin yan sa aklat ng Efeso. Pero, ang tao na niligtas, nung tayo ay na-justified, napatawad po tayo sa ating mga kasalanan. At nung tayo ay napatawad, tayo po ay sinanctified din. Ibig sabihin, tayo ay binanal din ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Sa aklat po ng Colossians, o ng 1 Corinthians, chapter 6, verse 11, makikita niyo po rito yung past experience of justification and sanctification. Sabi po dyan, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So maliwanag po ang talata na ang tao ay hinugasan, binanal at inaring ganap. Sa madaling salita, nung ang tao ay nanampalataya, siya po ay na-justified. At the same time, ay na-sanctified. Ibig sabihin, siya ay binanal ng Diyos. At isa pang bagay na gusto nating makita, ang Diyos, mga kapatid, siya yung nagbabanal sa tao. Ayan, tingnan po natin. Sa unang Thessalonica chapter 5, verse 23. Pansinin niyo po ito. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ayan, sabi diyan, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan, at ang espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag po dito sa talatang ito na ang Diyos mismo ang siyang nagpapakabanal or nagbabanal sa tao. At alam niyo po, sa atin pong aklat na Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ito pong unang sanctification na tinatawag, na experience ng tao na sanctification. Sabi rito, such sanctification is the precondition of future obedience to Jesus Christ. Ibig sabihin, yung pagbabanal na ginawa sa atin ng Diyos, ito po ay yung precondition. Ito yung unang kondisyon na kinakailangan ng tao para siya makasunod sa utos ng Diyos. Ano po? Kaya ang tinuturo natin, meron tayong overcoming doon sa kasalanan. Mananagumpay tayo yung magtatagumpay. Kaya nga dito po sa Seventh-day Adventist Fundamental Belief, pag tinignan po natin ito sa page 141, narito po yung section na kung saan ang nakalagay po rito ay the experience of salvation and the present. And sabi rito, through Christ's blood, bringing purification, justification, and sanctification, the believer is a new creation. Bagong nilalang na yung mananampalataya. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Di ba? And then, sa may bandang baba, ang sabi rito, a call to a life of sanctification. So, ibig sabihin, Brother Johnson, meron tayong doktrina na ang taong naka-experience ng justification and sanctification, tinatawagan na mamuhay ng meron pong kabanalan. Magbabago. Yan, buhay. magbabago. Ibig sabihin, yung dati mong buhay na makasalanan, hindi na yan yung dapat na naghahari sa'yo. Ang sabi nga rito, salvation includes living a sanctified life on the basis of what Christ accomplished at Calvary.
At dito gusto nating makita yung talata na pinagbabasihan ng ating fundamental beliefs. Sabi rito sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Unahin natin sa verse 3. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Pansinin niyo po yung nakasulat sa talatang ito. Ayan, sabi diyan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano daw yung will of God? Sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Pag binasa natin yan yung mga bagay na dapat nating iwasan. Talon tayo sa verse 7. Ano ang sabi sa verse 7? 1 Thessalonians 4 verse 7, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Yan yung tinuturo natin, Brother Johnson. Tama. Kaya, yung pong nag-comment, hindi ko po alam kung saan po niya narinig yon. Pero tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na meron pong gumagawa ng doktrina tapos pinapaangkin na kami ang nagtuturo ng ganon. Maganda po yung comment ng kapatid kasi nalinaw natin. Ang problema, baka hindi naman niya panoorin at doon pa rin siya manonood. Sa nagkwento ay mahirap po. So, ang mangyayari po, mga kapatid, mga gila na taga-subaybay, ay magkakaroon ng problema do sa impormasyon na kanilang nasagap. Kaya yung binasa ni Pastor napakaganda, yung sanctification, ito ay continuous process. Ito po ay include yung struggle against sin while God is transforming a person. Kaya pagka sinabi pong hindi na kami nagtuturo na magtatagumpay sa kasalanan, parang sinabi po na hindi na kami nagtuturo ng sanctification. Kasi yung sanctification, mga kapatid, lifelong ito. Ito po ay process of a lifetime, sabi po doon sa ating fundamental beliefs. Samantala yung justification, completed, already forgiven. Yung pong kasalanan na pinatawad, natanggal po talaga yon. Yung kasalanan na yon, yun yung paglabag. No, yung ginawang, di ba, basahin na nga natin, Pastor, yung Efeso 2:1 para i-connect natin dito. Sabi dito sa Efeso 2:1, 2:1 ng Ephesians, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So ito pong kasalanan na ito, nung binuhay po ang tao, pinatawad po ito. Ngayon, ang nangyayari po, kung hindi po ninyo pinakinggan yung aming programang kumpletong pagpapaliwanag, at meron lang po kayong narinig na post o nakitang post or kaya kwento, at hindi po ninyo kami pinakinood, magkakaproblema po kayo kasi misinformation or mali yung nasaga po ninyo. Kasi yung kasalanan, yung justification na itinuturo po natin, mga kapatid, ito, ipakita ko nga ito, yung justification, completed already forgiven. Okay? Sanctification, ongoing, still being transformed, kaya process of a lifetime. Yung glorification, future po ito, completely free from sin. Yan po yung turo ng glorification, Pastor. From the presence of sin, wala talaga tayo. Alisin na po tayo doon. Pero habang nasa sanctification, meron tayong pagkikipaglaban. Yan. Pagpapakabanal, ang ibig pong sabihin, ay tuloy-tuloy po ito. No? Pwede tayong magkasala, hihingi ng tawad. Ay, yung hiningi ng tawad, ay wala kami sinasabi na hiningi mo ng tawad, hindi pa rin papatawarin. Walang ganun. At yun ang doon po kami nalulungkot, mga kapatid, kasi maraming bis na po natin napatunayan na meron pong nagtuturo, naturo daw namin yun, pero ang totoo hindi. Kaya kami po ay biktima ng, Stroman's fallacy. Wala po sa amin yung ganung panagtuturo. Ngayon, tingnan po ninyo ito, mga kapatid.
yung pong sinasabi niya rito na kasalanan na may binanggit kasi siya dyan yung sa tanong niya, binanggit niya, dahil ito ay sinful nature. Ayan. Dahil ito ay sinful, basahin ko nga uli itong part na to. Kaya pula pinupuna ang turo nyo dahil sa itinuturo nyo na, sa mga tao na tao ay hindi na mawawala ang kasalanan na isang paraan para isipin ng mga tao na since hindi mawawala ang kasalanan ng tao sa kanyang sarili dahil ito ay sinful nature na nila. Dito may problema Yan. Parang ang nangyari, sa interpretation niya, yung nagkasala ka, hindi na mawawala kasi naging sinful nature mo na yun. Parang nauna muna ikaw nagkasala, pastor, kaya na magkasala ka, nature mo na yun. Ayun ba ang turo ng Biblia? Actually, itong accusation ito kasi, na para bagang hindi mawawala ang kasalanan dahil nga Naging nature mo. Naging nature mo yung kasalanan. Yun nga. Parang ganun yung gustong bitawan. yan. Ano po? Pero ang gusto nating bigyang diin, mga kapatid, pag sinabi nating sinful nature, Yan. tayo po ay nasa kalagayan na yung likas po natin ay makasalanan na. Ibig sabihin, corrupted na talaga. Wala pang, hindi ulag ka pa, parang ganito, pastor. Hindi ka naging sinful nature dahil lumabag ka. Yan. Kaya ka nakalabag kasi may sinful nature ka. Ayan, totoo At po yan ang tingin kong hindi naiintindihan ng mga kapatid. Pakilinaw mo nga. Ayan, actually maraming kahit sa Ellen White binabanggit yan ni Ellen G. White na dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ngayon ay naging makasalanan. Tignan po natin kasi dito binanggit din niya na yung mga bata ay makasalanan na. Mamaya punta natin yan. Mamaya pupuntahan natin yan. Pero ito po ang gusto natin makita. Una, dito po sa Romans chapter 5, verse 18, ito, paulit-ulit natin ginagamit itong text na ito kasi napakalinaw Romans chapter 5, verse 18. Tignan po ninyo yung sinasabi ng talata. Romans chapter 5, verse 18 hanggang 19. Sabi diyan, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. So ano daw? Dahil merong nakasaway, si Adan ito, dumating ngayon yung hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Ano po, ang sabi diyan, meron lang isang nakasaway. Pero, nakasuway, di ba? Pero, marami ang naging mga makasalanan. Ngayon, sasabihin nila, hindi naman pala lahat, marami lang. Actually, yung salitang lahat doon sa verse 18 at yung salitang marami, ginagamit yan interchangeably. Ibig sabihin, magkasing kahulugan sila sa pangungusap na ito. Ang sabi diyan, marami ang naging makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Anong punto na gusto nating sabihin? Dito, wala pang kasalanang nagagawa ang tao, pero ang sabi diyan, sila ay naging mga makasalanan dahil sa kasalanang nakumit ni Adan. So, ibig sabihin, ang nature na ngayon ng tao ay makasalanan even though hindi pa nakagagawa ng kasalanan ang tao. Ano po yan? Malinaw po dyan sa talatang yan. So, kaya doon sa tanong, ang gusto nating ipunto, yung nature ng tao. Kasi ang akala ng iba, pag sinabi natin merong sinful nature ang tao, yan ay nangangahulugang constant sinning na ikaw mismo yung kasalanan. Hindi po ganun yung gusto nating sabihin. Ang gusto nating sabihin, ang tao ay merong corrupted nature na ang kanyang killing, ang kanyang bias ay nasa kasalanan. Hindi yun sa paggawa ng mabuti. Kasi lalabas niyan kapag ang gusto nating ipunto na ang tao ay walang sinful nature, lalabas niyan, Brother Johnson, ang tao from the very beginning ay neutral nang ipinanganak ito. Iyon ang maging problema. So, kung siya ay neutral, meron siyang capacity na mapagtagumpayanan ng kasalanan na magmula bata hanggang pagtanda, hindi siya magkasala at magkamali. Magkakamali ang Biblia dahil sinabi ng banal na kasulatan, lahat nagkasala. Ayan. So, yun ang kukontra yan doon sa talatang yon. Kaya hindi po natin panghawakan yon na mayroong exempted. Ayan. Dito, mga kapatid. Ngayon, gusto ko pong
bigyan ng diin ito, mga kapatid, yung tungkol doon sa bakit natin sinabi na mawala naman pala yung kasalanan. Tapos pinapaliwanag namin ngayon na may kasalanan doon na hindi mo pa ginagawa by birth actually. Basahin nga natin itong Psalms 51 verse 5 doon sa New International Version. Sa NIV. Ano po? Maganda kasi itong NIV. Psalms 51 verse 5. Kasi ito po yung may malinaw na binabanggit. Sige. Psalms 51 verse 5. Yun. O, ang sabi dyan, surely I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. O, ito. I was sinful at birth. Ang sabi dito, Pastor. Meron nagsasabi na, si ano lang yan, si David lang yon. Hindi po, kahit natingnan po natin sa ating Bible commentary, hindi po yan, isang tao lang ang ibig sabihin na tinutukoy niyan na nagsasabi. Biblical po talaga yan. Ngayon, ganito, linawin po natin. Sa Bible, may binanggit si Pastor kanina, baka malito na naman yung iba, na meron na, kasi dito, sinful na by birth. Hindi pa yan lumalabag, Pastor. Sanggol pa lang. Hindi pa lumalabag, pero sinful. Meron pang ibang talata, sinner eh. Ngayon, ano ang ibig sabihin po nito? Ito yung kasalanan na nalulungkot yung ating kapatid na katatandaan niya na ito, pero ito biblical. Ito po yung nature. Hindi po ito gumagawa. Hindi po ito action. Nature po ito. At yung nature na yan, kahit pinatawad na tayo, hindi nawawala yung nature sa pagtanggap natin sa Panginoon, hindi yung nabuburayan. At patutunayan po namin sa inyo. Ito, tingnan nyo ha. Yung kasalanan bilang action at kasalanan bilang nature. Kasi kung ang kasalanan, pag pinatawad, tanggal lahat, mayroong lalabagin tayong talata sa Biblia. Ano yon? 1 John 1, 9, kailangan po ay ikumpisal. Ano pong sabi dyan? Unang Juan 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na, sabi dyan, doon Tagalog po natin, patatawarin sa ating mga kalikuan. So, ibig po sabihin, pinapatawad. Yung pong action yan, Pastor. Yung ginawa mong paglabag. Pero may kasalanan na nananatili. Bakit? Si Juan din ang nagsabi na pag pinahayag mo yung kasalanan mo, patatawarin yan lahat. Bakit pagdating sa talatang doon sa nauna, sa verse 8, kasi 9 yan di ba? Tingnan mo sa 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Paano nangyari ito? Na pag ipinahayag mo, mapatatawarin. Pero pag pinatawad ka, huwag mo na sasabihin, wala ka ng kasalanan. Yeah. Ito po mga kapatid, ito yung hindi kwento. Okay? Sana ay mapanood ito ni nagsisiwalat at pakisiwalat din. Para at least ang isisiwalat nyo po ay yung totoo. Ngayon, pansinin dito. Sino po yung kausap? Ito po yun. Sino yung kausap ni Apostol Juan? Ito po yung mga mananampalataya, Pastor. Okay? Sinabi niya sa mga mananampalataya, mga Kristiyano, na walang magsasabi na siya'y walang kasalanan, magiging sinungaling siya. Ang ibig sabihin, kahit pinatawad ka na, may nananatiling kasalanan. Ito yung nature. Ito yung nature na hindi mo ito pwedeng tanggalin at hindi ito tinatanggal pagkatapos ng pagpapatawad. Kasi kapag tiningnan po natin, yung Greek dito na kasalanan na hamartia,
ito ay noun. Ano, hindi ito ginagawa. Kondisyon ito. Mm. State, pastor. Ibig sabihin, hindi ito yung ginawa mo. Kaya may kasalanan, ang kasalanan talaga na ginawa mo, nawawala talaga yon. Kaya dapat nabigyan ng linaw yon. Yan ang mangyayari, ay hindi raw talaga mga kapatid, sana ay kukumplituhin natin, ano? Kaya, may struggle ang mga mananampalataya. Ayon kay Apostol Juan, meron. At binakapan ni Apostol Pablo na si Apostol Pablo mismo, meron siyang struggle. Basahin po natin yung Romas 7:15 hanggang 19. Kasi po dyan sa talatang yan, kaso lang, pwede ipasa ko sa iyo, Pastor, baka ako'y mahaba-haba yan eh. Oo, tapos ituloy mo na yung sagot. Sige po. Sige, Pastor, okay lang. Ayan, sige po, babasahin ko po ito. Sabi diyan, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Iyaw. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. So sa ating pong mga taga-suri, gusto ko pong obserbahan natin yung talata na ating pong binabasa. Balik po natin sa verse 15. Pansinin niyo po ang sabi ni Pablo, yung ginagawa niya, hindi niya gusto. Hindi ko ibig. Yan. Datapwat, yung kinapupuutan niya, yung ayaw niya mismo, yun yung kanyang nagagawa. Yan. 16. Sabi sa verse 16, ngunit kung hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So ito Ayun. po yung punto na gusto naming ibigyan diin. Yung kasalanan na nanahan kay Pablo. So sa madaling salita, merong isang, sa ating nature, yung kasalanan naroroon. Doon. Na kung saan yun yung humihikayat sa atin, yun yung kumbaga humihimok sa atin na tayo ay gumawa ng kasalanan. Kaya pagdating sa verse 18, ang sabi diyan ni Pablo, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, Yun. ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang nagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Pansinin po natin sinasabi ni Pablo na sa kanya daw o sa kanyang laman ay hindi tumitira yung bagay na mabuti. Kasi yung pagnanasa ay nasa kanya at yung paggawa ng mabuti naman ay wala. Paglilinaw, Pastor, sa panahon na sinasabi ni Apostol Pablo yan, ano na siya? Apostol na siya. Opo. Kasi may nakausap ako, sabi, hindi, past tense yan nung dating buhay niya. Actually, Hindi po. Oo. Kasi pag tinignan po natin yan po ay pangkasalukuyan. Oo, present talaga yan. Present tense po yan. So, ibig sabihin, merong inner ongoing struggle sa loob ni Paul. Exactly. Sa kanyang puso mismo. Opo. Kaya ang sabi diyan, tuloy po natin yung pagbasa. Pansinin niyo po mga kapatid, napakaganda nung talatang ito para maunawaan natin. At dito, pag naunawaan natin ito, maiintindihan natin yung kagandahan ng biyaya ng Diyos. Opo. Sabi diyan, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Verse 19. Ano ang sabi sa 19? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Verse 20. Ano ang sabi sa 20? Datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito mga kapatid, ang kasalanan ay hindi lamang siya yung paglabag sa kautusan, kundi maging yung ating nature. Correct. Ay naging makasalanan na. Kaya nga dito, Brother Johnson, gusto kong makita kasi sabi ng ilan, yung gumawa ng kasalanan hindi na ikaw. Oo nga. Kundi yung kasalanan. Kasi meron tayong nakikita po na explanation na yung kasalanan, kumbaga nakatira at tinitirhan yung laman, yung katawan. Kaya iba yung kasalanan, hindi mo siya kasalanan, kung yung nature. Kaya iba yung tinitirhan sa nakatira. Ayan. Oo. Actually, maganda pakinggan po. Oo nga. Pero alam niyo po, meron po kasi rito parang tama naman talaga eh. Oo. Kaya lang may problema. Ano yun? Meron po dito
danger. Kasi lumalabas niyan na parang inaalisan natin ng accountability ang isang tao sa kanyang kasalanang nagagawa. At saka lalabas niyan, meron taong neutral yung ano. Merong katawan ng tao na neutral. Ayan. As in walang bahid. Oo, Kasi conditional. tinirhan lang siya. Oo, Ano tinirhan po? niya. Hindi niya. Pero- At saka isang delikado doon, Pastor. Pag nagkasala niya, hindi naman niya gusto yun eh. Sabihin ni Pablo eh, pakialam ko dyan, hindi ko naman gusto yan. Hindi naman ako yung... Di Hindi naman ako yung siya. ano dyan. Yung may kasalanan talaga dyan. Yung kasalanan tumitira sa akin, yun ang problema. Yun ang singilin mo, parang ganon. So kumbaga, lalabas niya na yung sin talaga yung pinaka-cause. Ano po? Cause ng ating pagkakaalit or enmity laban Correct, sa Diyos. hindi po So, yun ano. gusto ko pong makita natin, basahin natin itong nasa Romans chapter 8, verse 7, para mas makita natin mga kapatid, yung punto na gusto naming bigyan din. Romans chapter 8, verse 7, ano po ba yung pagkakasabi diyan? Sabi diyan, no? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat ang hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ito gusto ko makita. Siguro para mas makita natin, nilagay nga natin sa English translation ito. Sige. Hanap po tayo ng English translation para makita po natin yung punto na gusto nating ipunto. Yan. So sabi dyan, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Pasinin po natin sino ba yung hostile or yung merong enmity against God? Yung mind na mismo eh. Hindi sinabi dyan na yung sin. Kasi ang interpretation ng ilan ay yung ano dyan, yung nag-cause dyan, yung kasalanan talaga. So parang walang participation ng tao. Pero dito makikita natin na yung carnal mind is enmity against God. So hindi lang caused by sin. Yung mismong carnal mind ay already hostile sa laban sa Diyos. So hindi lang siya sin causes enmity, kundi yung fallen mind, yung fallen mind natin inherently meron na siyang pakikipaglaban sa Diyos. At ito ay inseparable mula doon sa indwelling sin. Ano po? So ano yung bagay na gusto nating makita? Gusto ko pong makita yung ilang mga bagay na makikita po natin sa Biblia. Halimbawa, itong Romans chapter 6, verse 6. Ayan, tingnan po natin. Romans chapter 6, verse 6. Ano po yung pagkakasabi dyan? Ayan. So, antayin lang po natin mga kapatid. Yung Romans chapter 6, verse 6. Ayan. Sabi dyan, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. Alam niyo po sa English, Brother Johnson, ang nakalagay diyan ay body of sin. Tingnan po natin sa English. Sa King James siguro para makita natin yung gusto nating ipunto. Kasi sa original, ang nakalagay talaga diyan ay yung katawan nating kasalanan. Ayan, sabi diyan, no? That the body of sin might be destroyed. So yung katawan mismo ay tinawag yan body of sin. So, ibig sabihin yan, yung atin kasing nature, makasalanan. Ano po, yung sinful nature, sin po siya. Hindi siya yung basta tumira na lang dyan at pagkatapos yun na yung kumokontrol sa atin. Kasi maliwanag dito, tinawag dito, body of sin. Yan. Ano po? Ano pa? Actually, marami itong talatang ito na nakita natin dito makikita natin na inseparable, distinct yung dwelling sin sa ating sinful nature, pero hindi sila mapaghihiwalay dahil sa ating kalagayan ngayon. Ano pa? Tingnan po natin sa Colossians chapter 3, verse 5. Colossians chapter 3, verse 5. Ano po yung pagkakasabi dyan? Ayan, Colossians chapter 3, verse 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Alam nyo sa NIV, pansinin nyo po sa NIV, pwede ba natin ipakita, i-flash sa NIV? Colossians chapter 3, verse 5. Dito sa translation ko, ang ginamit dito ay ganito. Ayan, Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Ano daw yung nasa earthly nature? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So yan daw yung nasa
earthly nature, Brother Johnson. Maging sa Colossians chapter 2 verse 11. Tingnan pa natin. Colossians chapter 2 verse 11. Ayan. Para makita natin. Ano ang sabi diyan? Ayan, sabi rito, at sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuli, hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli. Ano po yung katawang laman na binabanggit diyan? At Romans chapter 7 verse 24, binabanggit din diyan yung body of death, yung katawan ng kamatayan. Ano po? So anong punto na gusto nating makita? Ipinapakita po rito sa mga talatang ito na atin pong binasa at ipinakita na yung kasalanan ay meron po siyang malalim na ugnayan sa atin pong fallen human nature, sa atin pong sinful nature. Tinatawag itong body of sin, body of death. Ano po? At sabi pa nga doon kanina sa isang translation sa Colossians chapter 3 verse 5, earthly nature. So ibig sabihin, hindi hiwalay ang kasalanan sa ating kasalanang likas o sa ating sinful fallen human nature. Ito ay kumikilos sa loob ng ating laman at nakapaloob mismo sa ating kalagayan. So, bagamat ganon, hindi ito ibig sabihin na yung nature mismo yung kasalanan. Ano po sa ganap na kahulugan. Kundi ito ay isang corrupted condition kung saan naninirahan at nagahari yung kasalanan. Kaya nga Brother Johnson, dito yung gusto nating sabihin na sa pamamagitan ni Kristo, sangayon dito sa Romans chapter 6 verse 6, yung old man, yung datihang pagkatao ay ipinako upang nang sa ganon hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. Kaya meron po tayong overcoming sin na tinatawag. Doon sa Colossians 2:11 at 3 verse 5, sabi nga ito ay dapat nating alisin o put off. Ano po? At yung gawa ng mga laman ay dapat natin po itong alisin at pinapakita nito na may tunay tayong pagtatagumpay mula sa kasalanan. Ibig lamang po nitong sabihin na bagamat sinful nature at yung kasalanan ay magkaiba, pero inseparable sila sa ating fallen nature. Ano po, hindi sila mapaghiwalay. Liban na lamang ito'y ipapako natin na kasama ni Kristo. Ano po? Kaya nga yung kapangyarihan ng kasalanan, pwede po nating maputol yan. Hindi mawawala yung presensya habang nandito tayo sa lupa, pero maaari po tayong magtagumpay. Kaya nga, doon sa sinasabi na hindi daw mawawala yung kasalanan, ang punto po natin, kahit tayo ay nanampalataya na justified at na-sanctified, meron pa rin pong ongoing struggle sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga yung sanctification, work of a lifetime yan . Hindi yan isahang gawain lang pagkatapos, hola, okay na. O, hindi ka na magkakasala. Hindi ganon. Kasi maging si Paul, aware siya sa struggle ng spirit at ng flesh. Pansinin po natin, Galatians chapter 5, verse 17. Ano ang sabi dyan? Galatians 5, verse 17. Aware si Paul dito . Opo. Hindi porket siya ay apostol na, mananampalataya na, wala na siyang struggle. Yan, maganda yan. Sabi dyan, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Pansinin nyo, yung laman, ang pagnanasa niya, laban sa espiritu. Ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kung hindi naiintindihan yung sinful nature at ang sin ay yung action, ba't naglalaban pa? Ayan. Wala na sa kanya yun . Natanggal na, patawad na yun. Oo nga. Bakit pa merong naglalaban dyan? Ano yung naglalaban na yun? Ayan yung gusto nating ibigyan din dito, Brother Johnson. So, ibig sabihin, habang nandito pa tayo sa lupang ito, hindi pa tayo nag-glorify, merong continuous na enmity between spirit and flesh. Habang nandito pa tayo, may paglalaban pa po yan kasi mawawala lang yung presensya ng kasalanan kapag sa glorification pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, total change. Yung justification, we are saved from the condemnation of sin. Correct. Sanctification, we are being saved from the power of sin. Nagkakaroon tayo ng pagtatagumpay. Hindi na maghahari yung kasalanan. Dati siya yung naghahari sa atin, pero nung tayo nanampalataya, hindi na siya. Diba? Ang Panginoon na, pero hindi ibig sabihin, totally wala na siya. Tama. Andyan pa rin. Kaya nga, lifelong yan . Kaya lifelong process po siya. And then yung glorification, we will be saved from the very presence ng sin. kasalanan, Brother Correct. Johnson. Yan, napakalinaw po yan. So,
doon sa parang ikinalulungkot ng ating kapatid. Pero pinasasalamatan natin ito at siya'y open sa kanyang comment, kaya atin ito nabigyan ng linaw. Actually, yung sinful nature natin, base sa mga sinasabi ni Pastor, ang good news po doon, nasusupil yan. At yung sinasabi mo, kamamatayan na po natin yan. Yung nature, kamamatayan talaga natin yan hanggang doon sa glorification talaga babaguhin yan. Pero hindi malungkot na balita yun kasi nature yan eh, hindi naman action yan eh. Napatawad na yung ginawa mong action pero yung nature mo nandyan. Hindi mo po problemahin yon. Kasi sinusupil yan ng banal na espiritu ng pagbabago ng tao doon sa tinatang na sanctification process. Okay? Doon sa sanctification, nagkakasala yung tao. So pero siyempre, iniligtas tayo from the power of sin, mas nangingibabaw na yung kabutihan. Pero hindi po tayo exempted at sabihin natin, sinless at hindi na po tayo magkakasala. Yun po actually yung bad news o ang delikado na itinuturo na hindi na talaga walang bahid ng kasalanan. Pero hello mga kapatid, maging honest tayo. Kahit sino po magsabi na dapat wala ng kasalanan matitira. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi na kayo magkakasala kahit katiting. Kung talagang ipilit po at ilagay nyo sa isip nyo na hindi talaga nagkakasala, sabi ng Biblia ay kasinungalingan yon. Unang Juan 1:8, yung nagsasabi at nag-iisip ng ganon ay isang sinungaling. Kasi yung kasinungalingan kasalanan yun. Kaya mas maganda, wag na natin sabihin ganon, na wala tayong kasalanan. Ibig sabihin, yung sinusulatan doon ni Apostol Juan, mga pinatawad yun. Pero, pagkatapos patawarin, Pastor, huwag mo sasabihin wala ka ng kasalanan. Kasi yung nature nga yun. Yan. Okay? Kung nawala na yung nature, hindi ka na mamamatay. Totoo yan. Ba't ka mamamatay? Nawala na pala yung bahid ng kasalanan. Naisip niyo po ba yun? So, actually, ito po yung turo ng church. Babasahin ko po mga kapatid. Ito po yung commentary, Seventh Adventist Bible Commentary, doon sa Romans chapter 7 verse 17. Now then, sabi dyan, yung salita na ngayon, yan po ay galing sa Greek na noni, which may be understood either in temporal sense, meaning at the present time, or in a logical sense. This being the case, the later seems more appropriate here. Romans 7 verse 20, 1 Corinthians chapter 14 verse 6, tapos yung salitang no more I, hindi na ako, no? The I, yung salitang I, is emphatic in the Greek. By I, Paul here refers to the inward man, which is distinguished from another me. O yun. So dito mayroon siyang, parang mayroon siyang ibang ako na sinasabi, in which sin dwells, in which is defined in verse 18 as my flesh. So ano daw po mga kapatid, in which sin dwells, which is defined sa verse 18 na yun yung kanyang laman. And in verse 23, as my member. Yan. So anong ibig sabihin dito? Kaya mali yun, Pastor, na iba yung nakatira doon sa tinitirhan. Pag ang pinag-uusapan ay itong theology ni Pablo. Ayan. Kung sa mga paupahan, pwede yun. Pwede mong paalisin pag hindi nagbayad. Pero iba kasi pag theology ang pinag-usapan dito. Dahil yung sinasabi dito ni Pastor Pablo, ni Pablo, yung mismong sin, nakatira doon sa laman, at ang problema ay yun yung gumagawa na hindi naman niya gawa. So, kung magkaiba talaga yun, ay di, walang problema si Pablo. Hindi naman niya ginagawa yun, iba ako. Tama yun. Yung nakatira, yung nangupahan sa akin, yun yung gumagawa niyan eh. Pero ang problema, pati si Pablo nag-struggle. Yan. Kasi siya mismo na mananagot. Kaya nga, hindi totoo na masama ang pagtuturo tungkol dito, kundi maganda. Bakit? Kasi kailangan nating Holy Spirit para yung nature na yan,
Okay? Yung sinful nature na yan, hindi mauwi sa action. Mm. O, di ba? Eh, ano ang saysay ng sanctification? Di ba yun nga? Mm. Na yung nature hindi kumilos. Ayan. At saka hindi po apartment yung katawan natin na may kwarto ang kamay, may kwarto yung paa, may kwarto yung mata, may kwarto yung puso, Mm. o kanya-kanyang tira. At yun ay walang kinalaman doon sa pag kumilos yung kamay, ay di problema ng nangungupahan. Exempted yung may kamay. Mm. Ay hindi Totoo po yan. ganon, mga kapatid. Tsaka Brother Johnson, gusto kong balikan yung ginamit mong text kanina kasi napakaganda ng 1 John 1:8 eh. Oo nga. Ano po, 1:8 tsaka yung verse 10. Ano po, maganda yung punto at pagdidiin ni Brother Johnson doon. Na una, yun pong nandun sa 1 John 1:8, sabi kasi doon, have no sin. Yan po kasi talaga ay noun po yung ginamit yan doon sa sin. Tama. Ano po, noun yan. At ang sabi, doon naman sa verse 10, yan naman ay verb. So pag binasa natin yan, ang sabi Yo, sa verse yung 8, sinasabi natin. ayan, sa verse 8, balikan natin yung verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, Oh. ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Tignan po natin sa English para makita po natin yung isang punto na gusto nating bigyang diin. Yan. Kasi nakalagay dyan, if we say that we have no sin. Gusto ko makita dito, Brother Johnson, yung have no sin. Sa Greek po, ang nakalagay po dyan ay hamartian o ekomen. So, sa pag-aaral po sa Griego, hindi po ako nag-iimbento. Ito po'y kinuha lamang po natin kay Daniel B. Wallace. Sa Greek Grammar Beyond Basics, ang sabi rito, yung paggamit po ng present tense plus have, ay kadalasan po itong tumutukoy sa ongoing condition or Correct. state. Yeah. Hindi lang isolated acts. So, ang Correct. pinag-uusapan po dyan, yung condition niya. Tama. Yung nature niya. Sabi ni Howard Marshall sa The Epistle of John, siya ay nagsasabi na ito ay denial of the presence of sin in one's nature or life. Hindi lang po siya specific acts. At si John Stott, sabi niya, ay yung verse 8, tumutukoy siya sa self-deception about our sinfulness. Meaning, yung principle of sin is still present. Ang punto rito, yung sinful nature. So sa madaling salita, dito pa lamang sa 1 John 1:8, maliwanag na pinapakita sa atin na mayroong sinful nature. Kaya if we say that we have no sin, ay dinadaya natin yung ating Tama. sarili. And then pagdating po rito sa 1 John 1, verse 10, ang sabi rito, have not sinned. Ito naman ay ok hemartekamen, na ang sabi rito, yung Greek na hemartekamen ay perfect tense. Nagpapahiwatig ito ng completed actions with continuing relevance. Sangayon po kay Daniel B. Wallace, yung perfect tense dito ay ginagamit para sa past action na may epekto hanggang sa ngayon. So ang punto, ang sinasabi ni Paul, pag sinabi mong wala kang kasalanan or wala kang sinful nature, dinadaya mo ang iyong sarili. At sa verse 10 naman, pag sinabi mo naman na ikaw ay hindi nakagawa ng kasalanan, sinungaling ka. So ang punto rito, mga kapatid, ay makikita natin na talagang defined ng Bible na ang kasalanan is both action and nature din ng tao. Kaya meron tayong tinatawag na sinful nature, Brother Johnson. Tama. At yung sinful nature, mga kapatid, kapag na humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, hindi yun ang inihingi natin ng tawad, kundi yung nagawa natin, yung naging action natin. Hindi natin pwede, Panginoon, pwedeng pakitanggal yung aking sinful nature. Hindi mo pwede yun. Wala. Kasi pagka tinanggal po yung ating sinful nature, wala na po yung mga kahinaan. Wala na po yun, lahat yun. Wala ka nang mararamdaman. Parang glorification na kaagad. Ayan. Ang mangyayari, sa justification, glorification na kaagad. Wala nang sanctification. Kaya yung glorification from the presence of sin, yun, hindi tayo pwedeng tumalon from justification to glorification. Dadaan tayo sa struggle, yung sanctification. Yan yung turo ng Adventist. Hindi po ako, special mention pangalan ko Lumayo na daw ako sa turo ng Adventist, mga kapatid.
kapag ka ako po yung umalis sa turo ng Adventist, hindi na rin niyo ako mapapanood dito. Pero pag hindi niyo na ako napanood dito, nag-iba na ako ng doktrina. Malamang may pinalit lang sa akin. Ganon. Hindi po pwede akong magsabi po dito at ikasasama ng ating pong iglesyang pinagsasama-samahan. Kaya nga, ang ganda ng exegesis ni Pastor, mga kapatid, yun nga lang, siyempre, nag-aaral ng theology si Pastor, pero kahit paano, natuturuan po nila kami sa tamang pag-interpret. Magkaiba po yung kasalanan sa verse 8, 1 John 1:8 at 1 John 1:9. Ang ikinukumpisal na kasalanan ay yung nasa verse 9, verb po yun, action. Yun ang nawawala. Pero yung nasa 8 ay hindi po siya verb, noun. Sinful yon. Kaya yung ibig sabihin ng talata, ang ating ikukumpisal, hindi yung ating nature, kundi yung nagawa po nating kasalanan. Kapag katapos na tayo pinatawad, wag natin sabihin, wala na akong sinful nature. Mali na ang magturo na may sinful nature. Ay, sabi doon sa Biblia, sinungaling daw. Yun, mga kapatid, dapat natin bantayan sa puntong ito. Kaya ito pong nasa verse 8, ay ito po'y principle. Nature po ito, mga kapatid at mga taga-subaybay, mga kapag-asa. No? Samantalang yung nasa verse 9, yung Greek din ito ay hamartia, plural, noun. Kaya nga doon sa yung sabi rito, hamartia ito ay tumutukoy sa act of sin. Okay? Yan. Ito po, mga kapatid, yung nawawala. Hindi kami nagtuturo na hindi nawawala. Pinapatawad po talaga yon at nabubura yon sa panahon na tayo ay nangungumpisal sa ating kasalanan. Ano? So, yan po, mga kapatid. Pastor, meron kayong... Ayan. So sa tingin ko, Brother Johnson, ay nabigyan na natin ng justice itong bagay na ito na ipinupukol sa atin. Ano po? Pero bago po tayo magpatuloy, ay meron pong napabati si Brother Robin. Ito po yung nag-message din po sa akin. At ibinigay ko po sa kanya kasi pareho silang taga Manila. Ito po ay si Brother Anthony Bofil. Yan, siya po ay nanonood din po sa atin, Brother Johnson. At yung kanyang anak na si Angelo Bofil. So mamaya po isasama natin sa prayer yung kanyang anak na si Angelo Bofil dahil meron pala po itong karamdaman. Ano po? Meron po siyang cancer. So ipadalangin natin na ang Panginoon ang magpagaling sa kanya. Ayan po. So siguro ituloy natin yung kanyang mga statement pa. Alam ko marami pa siyang sinabi, no? Doon sa may bandang baba. Meron. Meron siyang sinabi doon sa may bandang itinuturo nyo din at ng ibang mga pastor. Ayun, doon sa part na yon, itinuturo nyo din at ng ibang mga pastor at ni Johnson Amican na lumihis sa tamang paniniwala ng mga SDA na kahit ang sanggol, ito ba halos na na natin ito. Ayan, natalakay na rin natin yung bagay. Ito na siguro, dapat ituro nyo na ang kasalanan ay kayang mapagtagumpayan ng tao. Dahil sa tulong na banal na Espiritu, halos nabanggit na rin natin to. Ayan. Sabi niya, wag po ganyan doon sa uli. Dahil marami pong taong naniniwala sa inyo at iyon ang maisip nila na tama. Yun naman po talaga ang tama. Alam niyo po mga kapatid, kapag ka nagturo po kami na ang kasalanan ay yung nature natin ay na tayo walang sinful nature, hindi lang po yan mali sa turo ng Adventist, mali na po yan sa Biblia. At yun po ang delikado, na ang tao ay walang sinful nature. Nabasa natin ng malinaw, Psalms 51 verse 1. Ulitin natin yung NIV. Mga kapatid, Psalms 51 verse 5. Ayan, babalikan lang po yon. Pipindutin nasa lang yon.
Psalms 51, nandyan lang yan sa memory niyan. Pag pinindot niyo po, balik na kaagad yun dyan. Babasahin lang natin mga kapatid para lang sa ikaliliwanag ng lahat. 51 verse 5. Surely, I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Punta natin Tagalog. Tagalogin natin. Sa Tagalog. Baka sabihin, bakit sa English binabasa? Ano kasi yung sinful eh. Narito ako inanyuan sa kasamaan. At sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ayan. Matindi rin dyan. Oo. Ito po mga kapatid, ang nakakalungkot dito, Pastor, kung tutuusin, napakaganda po na ating po yan yung ating yakapin. Sa pagkatinan po ninyo, i-share ko na rin po ito, tulungan mo akong i-explain ito, Pastor, kasi galing ito sa ating Seventh Adventist Encyclopedia at sa Handbook of Seventh Adventist Theology. Babasahin ko po muna ito. Sin, yan, the act, attitude or condition of rebellion against or apartness from God on the part of morally free person. The Bible terms for sin characterize it as a missing of the mark, a failure, a fault, Hebrew chata, and related words, Greek hamartia, rebellion or deliberate unfaithfulness. Yon naman sa Hebrew ay pisha. At yung Greek na anomia, lawlessness, and asibia, impiety, evil. Ayan, mga kapatid. Wickedness or unrighteousness. Tapos, and transgression, Greek parabasis. So, ang ito, mahalaga po ito, mga kapatid. Subukan natin yan. Tapos dito, babasahin ko naman yung ating Handbook of Seventh Adventist Theology. Kung nagtuturo na ako ng hindi turo ng Adventist, ko pababasahin to. The nature and essence of sin. The predominant biblical view of the nature and essence of sin is that of personal estrangement from God. As such, it is relational at its core and rebellious in its expression. It is evil, but a specific kind of evil. It is universal, but its locus is the human heart. It is an act as well as a state. It is selfishness, raising itself in pride against the Creator. Pastor. Ayan. Actually, dito sa atin po, balikan natin encyclopedia, no? Pasinin niyo po yung binabanggit sa ating encyclopedia. Sabi diyan, yung kasalanan daw, the act. Ano po? Sa totoo naman po yun, na yung atin pong kasalanan o yung kasalanan ay dinedefine din naman talaga siya bilang act. Ano po? Gawa. Ayan. So, pwede papakita, Brother Johnson, para makita nung ating mga... Alin? Yung unang slide kanina. Ay. Ayan, sin. Yan, the act. Hindi lang siya act, kundi attitude or condition of rebellion against or apartness from God. So sa atin pong encyclopedia, hindi lamang siya defined as an act, kundi maaari din siyang maging attitude. Maaari din siyang maging condition of rebellion against or apartness, pagkakahiwalay natin sa Diyos. Nasabi diyan, apartness from God on the part of morally free person. So the Bible terms for sin characterize it as a missing of the mark, a failure, a fault. Ano po kasi yung hamartia or hamartia at yung chata. Ano po? Ang ibig sabihin kasi niyan, ang translation niyan madalas, sin. Pero ang basic meaning niyan ay yung missing the mark. Yan. Kumbaga meron kang yung bullseye.
pag hindi mo tinamaan yan, you're missing the mark. So, hindi mo mapunteriya yung daan na gustong ipadaan sa'yo ng Correct. Diyos o yung buhay na dapat mong isakabuhayan. Sa Correct. madaling salita, anumang kabuhayan na ikinabubuhay mo na hindi mo mahit yung pamantayan ng Diyos, ang sabi dyan, Kasalanan yun. kasalanan. Yun. Ano po, kaya ang ginamit dyan ay hamartia o at yung tsata. At ano pa, ang kasalanan ay rebellion. So, ibig sabihin, kailan ba nagsisimula ang rebellion? Hindi naman yan kaagad na act ng rebellion yung ginagawa Paplano mo. pa lang ay. Nagpaplano ka pa lang, nasa isip mo pa lang, meron ka ng pagre-rebelding ginagawa. Ano pa? Or deliberate unfaithfulness, yung hindi ka nagiging tapat Oo. sa Diyos. Kasama na dyan yung lawlessness. Ayan, impiety, evil, wickedness, or unrighteousness, guilt, and transgression. So yun po yung mga bagay na binabanggit dyan sa atin pong encyclopedia. At doon nga sa ating, binasa nyo rin, yung sumunod dyan, yung sa ating handbook, napakaganda niyan eh. Kasi sabi dyan, no, ano daw yung nature and essence of sin? Sabi dyan, no, yung predominant biblical view of the nature and essence of sin is that of personal estrangement from God. Yun, no? Ano daw yun? Yung personal nating Paglayo. pagkakalayo. Pagkahiwalay. Pagkakahiwalay sa Diyos. As such, it is relational at its core and rebellious in its expression. So ikaw yung nagkakaroon ka ng paghihimagsik laban sa Diyos. It is evil, but a specific kind of evil. Kasi totoo naman, naniniwala naman tayo na ang kasalanan gawa din. Siyempre, hindi Ano? naman natin nilabas yun eh. Hindi naman natin Kasama yun. inaalis yan. It is a universal, but its locus is in the human heart. Yun, no? Pag sinabi nating locus niya ay nasa puso ng tao, nandyan siya naninirahan. Doon nga eh. Di ba? Doon nga permanent residence niya yun eh. Kaya nga sabi ng Bible, ang puso ng tao ay mapandaya. Yo. Di ba? Kaya dito, kasi kung ang sin ay yun nga lamang paglabag, mas madali. Hindi masyadong mabigat yung problema natin. Pero pinapakita sa atin ng Biblia at base sa pag-aaral ng ating mga Bible scholars na rin, na ang kasalanan ay mas malalim pa yung ugat nito. Tama. Ang inuugatan nito yung puso natin. Kaya kung ano yung laman ng puso, yun yung lumalabas sa atin. At yung lumalabas sa atin, yun yung nagiging action natin. So bago pa siya maging action, Brother Johnson, nauna na yung ating puso, nauna na yung ating isipan, at kaya siya nauna dahil siya ay magmula sa pulpa lamang, corrupted na ng kasalanan. Yan ang sinasabi natin. Ito, sakto ito, Pastor. Ito, explain mo pa ito eh. Ayan, oh. Ikaw naman yata gumawa nitong... Okay, ayan. Sa ating fundamental beliefs naman, sakto lang itong oras na to. O, di ba? The definition of sin, biblical definitions of sin include the transgression of the law. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi yan. Walang ganon. Kasama yan. 1 John 3:4. The failure of act by anyone who knows the good they ought to do and doesn't do it. James 4:17. And whatever is not from faith, Romans chapter 14:23. One broad inclusive definition of sin is any deviation from the known will of God, either the neglect to do what He has specifically commanded or of doing what He has specifically forbidden. Yan. Ayan. So dito maliwanag sa ating fundamental beliefs, mga kapatid eh. Pansinin niyo po mga kapatid, yung definition ng sin, sangayon po sa ating fundamental belief, ito po yan, kaya hindi po tayo lumalabas sa turo ng Adventist. Ito mismo po yan. Ano ang sabi dyan? Yun daw ay una, transgression of the law. Pangalawa ay yung failure to act by anyone who knows good they ought to do and doesn't do it. Ayan, wala kang ginawa. Puro kasalanan eh. Iniwasan mo lang gumawa. Di ba? Hindi ka na nga gumawa, kasalanan patuloy. Yun yung sinasabi ng Biblia sa atin. Yung alam mong dapat mong gawin na mabuti at hindi mo ginagawa, kasalanan pala yun. Ito doon, nagkasala ka sa isip mo, alam mabuti. Pero wala kang kinilos. Ayan, totoo yan. Halimbawa, kasalanan nakita yun mo yung isang tao dyan sa labas, halimbawa, natumba. Na kailangan ng tulong.
kailangan ng tulong mo, iniwanan mo, may kakayahan ka namang tumulong. Kaya mo namang tulungan siya, ibangon man lamang siya. Hindi mo ginawa. So sabi nung kasalanan yon. Ito yung sin of omission na tinatawag. Ano pa? Sabi diyan, anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Ayun. Alam niyo po, pwede kang gumawa ng mabuti. Yan. Pwede mong sundin ang utos. Yan. Para ipakita sa mga tao, pero wala ka namang pananampalataya sa Diyos. Sabi dito, Yan yung ginagawa ng mga Hudyo. Masunurin. Pero walang pananampalataya. ayan. Yun nga yung punto natin. Sa ibig sabihin, ano bang hindi sa pananampalataya, naging masunurin ka, hindi based sa faith sa Panginoon, kasalanan pala yun. Totoo yan. Isang nakakita yung pagsunod, kasalanan. Pero yan naman ang sinasabi. Opo, yan ang sabi ng talata. Kung hindi sa pananampalataya, kahit sumunod ka, kasalanan yun. Kasi pakitang tao lang yan. Oo, hindi basihan dahil sa sumasampalataya ka, kundi mayroong ibang motibo. Ayan, totoo yun. Wala na. Kaya nga, may 30 seconds mo, no? Ito yung yung pinakita ni Brother Johnson kanina. Kaya nga sabi rito, bandang baba, one broad inclusive definition of sin is any deviation from the known will of God, either of neglect to do what He has specifically commanded or of doing what He has specifically forbidden. So, yung hindi mo paggawa sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos at yung paglabag mo sa bagay na ayaw ng Diyos na gawin mo, yun ay kasalanan. So, wala na po tayong time, mga kapatid. Ayun. Tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong pananalangin. Yung prayer request natin, Pastor, pasama. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, ngayon pong hapon na ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong patnubay at sa paggabay sa amin pong nagawang programa. Una po sa lahat, Panginoon, nais ko pong ipanalangin sa inyo ang mga kahilingan ng amin pong mga kapatid. Unahin ko na po, Panginoon, sila Brother Mark Anthony Bupil at ang kanyang anak na si Angelo Bupil. Lord, akin pong dalangin na inyo pong pagalingin mula sa karamdaman, sa cancer, ang kanya pong anak na si Angelo. Kayo nawa, Panginoon, ang tumulong sa kanila at magabay po sa kanila. Ganon din po, healing and comfort kay Leia Renojo, Christopher Noos, Madel de la Cruz, Linda Anacleto, Rodel Ngausi, Pastor Brian Tolentino, Pastor Adlai Tornalejo at Brother Nimrod, Dr. Jed and Luz Beminda Anacleto, at si anak ni Sister Margie Mamaril, Yes, Lord. si Romeo Heralidin and Jeric Dane, Meldra Pisa at Lykel Noel Laderas. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa mga kapatid namin pong ito na may karamdaman. Ganoon din po, wisdom at sa pag-aaral ng Bible kila Brother Joe and Sister Arlene, and spiritual healing kay Sister Evelyn at si Sister June Pomera, Brother Nathan at Starling. Akin din po dalangin sa inyo, Panginoon, na nawa kayo po ang mag-support sa financial na pangangailangan nila Sister Arlene, Grace and Dennis, Norlin and Ray Kadapan at Brother Lindol. Akin din pong hinihiling sa inyo, Panginoon, na bigyan niyo po ng katatagan sa kanilang emosyon ang aming po mga kapatid na dumadanas po ng depression. Kagaya po nila Sister Lailani Fronda, Diana and Elaine. And ganoon din po si Brother Joel and Ezekiel Dangka. Panginoon, patnubayan niyo po ang mga kapatid na ito at amin dalangin na patnubayan ang programang ito na maraming mga taong mapaabutan at maraming tao ang makatanggap ng katotohanan na nagbubuhat po sa inyo. Pagpalain kami, Ama, lahat ito ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At kami po nagpapasalamat sa lahat na nakibahagi sa aming pong paglilingkod at hanggang sa muli. Kung meron po kayong mga katanungan, padala po ninyo pang sa susunod po nating live, matsugot po natin yan. At abangan niyo po ang susunod na live ng programang Katotohanan. Salamat po sa inyong walang sawa at patuloy na pagsubaybay. Muli po naming binabati ang lahat ng mga nanonood. Kung ikaw ay malabagin, tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang bata, Reality. iba po yung ama, Yan. anak, at